Good morning mga friends. Greetings po sa lahat. Today is Saturday po, August 16 dito sa Pilipinas. Diyan po sa Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang umaga sa lahat. Sa mga nasa abroad po, yung mga nanonood dyan, sila Lijay, sila Ruth, and some other parts of the world. Yung ating brother and sister dyan sa Canada, yung puno husband and wife. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay, again po, I'm wishing you well sa mga friends, mga brethren po natin na nakasubaybay sa ating patuloy na study po. At yung pong mga nasa GC ng Bible School po, thank you so much sa inyong patuloy na interest po sa pag-aral. So yung ating study po, meron po, ang segment po natin ay pinamagatang Renewing of the Mind. Yan po yung nakasaad po sa Ephesians 4 verse 23. Just like po we are saying na ang isang mananampalataya, ang inaayos po ng Diyos unang-una sa lahat, yung isipan o yung mind. Kaya po ang isang mananampalataya, wala dapat po humihinto, right? Hindi dapat nakukontento sa kung ano yung kanyang nalalaman at this present time. There must be a continuous learning po ng growth sa pananampalataya because alam nyo, the great question today is, yung bang pinapaniwalaan natin, yung ba ating ginagawa, the so-called service at belief po sa Diyos ay naaayon sa Panginoon, sa kanyang salita? Ito ba ay kalooban ng Diyos mismo o natanggap lang natin because of emotion, dahil humanga tayo sa galing ng preacher, o dahil tayo ay namulat lang sa isang relihiyon without really doing some personal study po at paglago sa ating pananampalataya. Yun po yung question talaga. That is why mga friends, sa ating patuloy na buhay, when you say you are a Christian, kailangan po maliwanag yung ating pinapaniwalaan. And the only way po to reach that secured at saka tiyak na position is of continuous learning po. Kaya nga po, I'm saying, nowadays po, we are in a great time po ng days of information because available po talaga ang information, lalo na po sa advent ng internet. So mga friends, sa mga religious friends natin, huwag tayo manatili po sa ating nakagisnan, sa ating nalalaman. Mag-continue po tayo sa pagsasaliksik, pag-explore, and number one, dapat po settle tayo sa final authority, na ibig sabihin, ang dapat na pinagmumulan po na ating paniniwala ay laman po mismo ng Biblia. Huwag po tayong sumandig mismo dun lang sa preacher o teacher. Ang Diyos po kasi nowadays is we have an individual dealing po sa Diyos because di ba nga sa ating pag-aral, every believer is a temple of God. Ang Diyos ay nananahan, ang ating Panginoon Kristo ay nananahan sa bawat mananampalataya. So ibig sabihin, there is an individual dealing at relationship ang Diyos at yung believer. And the only way na sinabi ng Biblia po na maunawa natin at matiyak natin na tayo ay merong constant communication at relationship sa ating Diyos ay lumalalim na unawa at pagkilala sa ating Panginoon. At wala pong ibang pagmumula niya kundi po yung Biblia, sapagkat doon po gumagawa, doon po nagbibigay ng instruction ng ating Panginoon Diyos, especially sa ating pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Therefore, sa patuloy na pag-aaral po natin, I have seen po the difference ng religious thinking at saka ng scriptural thinking. Yan po yan. Ang religious thinking po, most of them are majoring po sa outward things, not things of the flesh, sa pananamit, sa itsura, and sa emotion. Right? Yung kanilang damdamin, doon po nagme-major ang maraming religion. But when you start po to learn the scriptures, makita natin ang patuloy na pag-aaral po ng Biblia ay umaalis po yung umaalis po yung focus masyado sa outward man o yung flesh.
at pinalalago po yung kaalaman ng inward man, which is the thinking. So in a way po, makita natin as the time passes by sa mga nakakaunawa sa mga salita ng Diyos, yung issue po ng kasalanan, yung issue ng behavior, yung issue ng the way you see things in this present life, nababago po yon at naitutuon po yon sa more deeper and more higher level po ng thinking, which is nakita natin as you grow po sa pagtanggap ng doctrine ng Diyos sa kanyang aklat. Yan po ay naitatanim sa ating isipan. And as the level po ng amount ng ating natututunan coming from the scriptures, medyo dun po sumusunod yung ating uri ng pamumuhay in a very natural way. Kasi in a religious setup po, ang nangyayari is yung way of life, yun pong kilos ng outward man ay nakabatay lang po sa doktrinang pangrelihiyon. Right? And most of the time, nagiging finesse o nagiging maayos lang po yung kanyang buhay within the religious confine. Kumbaga, hindi natural. Kaya ang takot ng marami is kung ano sasabihin nila, kung ano sasabihin ni pastor, kung ano yung thinking na marami sa kanya, yun ang thinking nila. Pero as you grow po in learning the scriptures, unti-unti umaalis ka na po sa ganung klase ng pag-iisip na ang consideration mo hindi na yung sinasabi ng tao. Ang consideration mo ngayon is the natural way of life ng isang mananampalataya, knowing that you are not anymore the same person as you are before you came to know, to realize yung truth. Alright? Nagbabago po yung kanyang unang-unang salat, yung thinking niya, sa kanyang pananampalataya. Kaya, maraming bagay po na hindi maunawa sa salita ng Diyos in the sense na hindi po talaga nadidig yung proper reading, proper study ng mismong nakasulat sa aklat. Most of the professing Christians, kumukuha lang sila sa sinasabi ng tao. And of course, pag ang speaker at preacher po ay nagtuturo at nagpipreach out of their own wisdom, natural, ang tatanggapin ng audience ay yung wisdom ng tao mismo. Malaking pagkakaiba po yung direct at saka personal study pag ikaw mismo nagbubukas ng aklat at binabasa mo mismo yung aklat and let the scriptures po interpret itself. Yan po ang difference yan. And as I grow in learning po, in my study po for almost 30 years now, sa aking pagbabasa ng Bible, sa aking observation sa mga different religion, different preachers and teachers, I came to realize na wala pang perfect understanding talaga. That's why the Bible is a very unique book. It is a supernatural book in the sense na hindi nyo na mapapansin. Ang daming religious group pero iba-ibang interpretation. Di ba? Iba-iba yung level of understanding. Although, siyempre, marami dyan yung mga title lang, Doctor, Masterals, etc., Divinity, etc. Pero again, these titles po ay coming from the groups wherein they belong. Kaya, kahit anong degree ng ating nakikita mga preachers and teachers, ay hindi pa rin po nagtutugma ang maraming naririnig nating katuruan. As time passes by po, when I got saved, when I came po na maghanap ng katotohanan in my midlife years na po, mga around 30 plus. Although, when I was a child, ako po ay curious sa Bible. Hanggang nag-high school po ako, nagbabasa na rin ako, pero wala po akong maunawa talaga. When it comes to the time na ako po ay talagang nagseryoso at tinatanong ko Diyos, Panginoon, ano ba talaga yung totoo? Pero I know, in my mind and in my heart, na merong Diyos. Yun nga lang, hindi ko kilala, hindi ko naunawa. And I found that there is one book, yung Bible, na yun po ang nagsasabi tungkol sa mga bagay ng Diyos. But then again, mahirap maunawa yan sa isang taong ngayon palang nagbabasa.
At ngayon pala unti-unti naunawa ang Panginoon. So when I was po, during that period, around 30 years old, ako po ay 64 na, I started to read the book and try to find some religion. Siyempre, pinanganak po tayong Katoliko, napunta tayo sa INC, napunta tayo sa Charismatic, napunta tayo sa Baptist, so. Still, my prayer is, Lord, sa dami-dami ng mga narinig ko at nagtuturo, alin dito yung totoo? I never stop asking God po. Kasi ang hanap ko talaga, totoo. Kasi nakita ko ang buhay po ng tao, pansamantala lang talaga. Nariyan po yung kamatayan sa physical. So, to my understanding, ang buhay po, dapat merong meaning, may reason kung bakit nabuhay ka sa mundo ito. And I believe that hindi natatapos ang buhay dito sa physical life. There is something beyond. So, I never stop po asking question. I never stop studying. Kaya, yung most of the friends in different religion, in different groups na yan, most of them, cannot understand me. Siyempre, kasama na yung character mo as you grow in your spiritual life, the deeper you gets po, doon po nababago yung uri ng pag-iisip at pati po yung action sa buhay. Good morning kay Pastor Boya. Thank you so much for watching. Doon ka natututo yung manner mo before you came to know Christ, and then by the early years nang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, isip bata pa rin yan. Right? Sometimes, dahil sa zeal mo, nagiging overzealous ka. Natatanda ko sinabi ng Bible, do not be over much righteous, ang sabi niya, for you will destroy yourself. And do not be over much wicked. Sabi, huwag ka naman maging masyado napakasama because yun din, it will destroy your life. In my early years of Christianity, nagiging self-righteous ka. Experience ko po yan. Marami sa atin. Sa tingin mo, because you got converted, nagbago yung buhay mo, etc., etc., ang isip mo naging banal ka na, and you came to judge yung mga dati mong kaibigan kasama that they were sinners, etc. Until, as you go on in your study, naintindihan mo ngayon na mali pala yun. Mali pala yung feeling mo na righteous ka na over them, na condemn mo na sila, hatulan mo na sila, hatulan mo na ibang tao. Kasi you thinking na ikaw ay mas banal sa kanila. And later on, in my patuloy po na pag-aaral, pagtatanong sa bagay ng Diyos, I came to understand the gospel of Christ. Yan po yan. And to my surprise, when I came to learn the gospel of Christ, siguro more than 5 years ago, imagine, in my understanding po ng aking Christianity is around 30 years, but still, yung unawa ko ng gospel of Christ, maybe, kung babalikan natin, is maybe 5 years ago pa lang. Then, I realize, when I came to understand the gospel of Christ, ito po yung ugat ng ignorance ng maraming Christians. Kaya, hindi panaunawa talaga kung ano po yung pinaniwalaan, sino yung pinaniwalaan, ano yung kanyang kalagayan sa panahon na ito. Good morning po kay Ma'am Sara Alunan. Ocampo, thank you for watching. Kaya po itong ating series po ng Gospel of Christ, this will help po na maunawaan ng maraming mananampalataya yung naging pagkukulang sa pag-aaral ng kung ano ba talaga po yung naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Yan. Kasi karamihan nga, kamukha pa ng sinasabi natin last time, majority of the professing Christian, doon lang sila sa John 3:16. Yan. Good morning kay Brother Gabi Esmeralda. Thank you for watching. Karamihan po, when you ask of the things they believe about Christ, tumatakbo lang po doon sa John 3:16. Alright. So, to my understanding way back then, wala namang problema yun sa aking thinking. But when you continue to learn
when you continue to to focus more doon sa scriptures rather than doon sa mga spoon feeding ng mga pastors, ng mga teachers, you will came to to understand and learn yung proper interpretation na built-in po sa Bible, which is yung pong tinatawag na analogy of faith. Pag sinabing analogy of faith, ina-analyze mo, right, yung faith na nando sa loob mismo ng Bible, yung mga bagay na pinapaniwalaan at itinuturo mismo ng mga nasa loob ng Biblia. Without, without interpretation nung sarili ng unawa ng tao. Ang nangyayari po when you follow the rule of analogy of faith, yung po yung sinasabi sa 1 Corinthians 2:13, na you have to compare scriptures with the scriptures. Ito yan. May kasabihan nga, let the Bible interpret itself. Yan. Bakit mahalaga po yun? Mahalaga yun in the sense na maunawa natin na yung nakasulat po sa ating Biblia, hindi po necessary na i-apply mo yung naintindihan mo ngayon ayon sa nababasa mo sa Biblia. It is not enough na ang iyong bigyan ng unawa ay kung binasa mo at inunawa mo sa sarili mo unawa in these present days, hindi po sapat yun. Magiging sapat po yan pag atin pong tiningnan po yung tinatawag na number 1, yung rule ng grammar. Pag sinabing rule ng grammar, makikita mo doon sino yung nagsasalita sa binabasa mo. Secondly, sino yung sinasabihan o yung audience sa binabasa natin. And thirdly, ano ba yung prevailing circumstances do sa panahon na sinasabi nung nababasa natin sa talata ng Biblia. Yun po ngayon yung historical consideration. Mahalaga po yun, mga friends, kasi sa bawat talata na binabasa natin sa Bible, hindi po tayong kinakausap diyan. Tandaan natin. Simple observation po ng simple rule ng grammar, makita nyo po, hindi tayong kinakausap diyan. Ang sinulatan, ang kinausap po ay yung mga tao, especially yung mga Hudyo, during the 1st century. So therefore, hindi po proper na ikaw yung gagawa na interpretation ngayon according to your own understanding. You have to go down sa mindset po ng mga original audience na sinulatan. And for us to do that is yun nga po, hayaan natin i-compare ng scriptures yung kanyang sarili. Yan po yan. So those are certain rules na aking natutunan through years of reading and study and comparing the teaching of others and studying from others also. Especially po, nandito nga tayo sa time information na madaling maka-access sa knowledge po na prevailing not only in the Philippines but throughout the whole world. Kasi po ang internet talagang cover ang whole world. And you can watch, you can study, you can discuss with other people doon sa other side of the world. People who are the same level ng desire at interest to study the scriptures. Whether it be go with your thinking or go against your thinking, wala pong problema doon because that's part of learning. The part of learning is that you be able to compare things that were now being taught po, yung itinuturo at tinuturo sa buong mundo because we are now in the internet. So, that's why I'm saying, lipas na po yung mga panahon na ang Kristiyano ay limited at ignorante sa katotohanan. Nowadays, yan po ay magbubukas ng kaisipan sa maraming tao ngayon. So, kung sa mga interesado po, of course, na hindi traditional ang thinking, kasi ang mga traditional ang thinking at mga close po sa mga religion,
if ever there was teaching na against sa kanilang natutunan o against sa creed ng kanilang religion, ayaw na agad pakinggan. Wrong po yun. Ikaw ang talo doon kasi nakasara yung isip mo sa confine ng nakagisnan o sa confine ng religious crowd. Before you know it, control pala yon. Ang sabi kasi ng Bible, the truth shall make you free. At ang sabi pa niya, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ang isa pong strong believer, ang isang strong na mananampalataya ay he can face, he can listen to, he can hear, and they can compare things. Provided po those, you can say, strong believer, maliwanag sa kanila yung final authority. When you say final authority, yung batayan ng iyong pananampalataya para hindi ka maligaw. Okay. And the only authority na hindi ka ililigaw ay yung Bible itself. But then again, when you talk of the Bible, you have to have a background po ng bakit may Bible tayo ngayon. Which books are no accepted as authority, tinatag na canonized. When you say canonized, books that were approved and took by the early believers, especially the first century believers, and established na po yan. We have the 66 books na comprising the Bible from the Old to the New Testament. We have studied that. At ang ating authority is none other than the Lord Jesus Christ and the apostles na kanyang inappoint, na those 66 books, yun yung final authority na nasa atin ngayon na tinatawag na Bible. Pag ikaw ay na-establish sa final authority, then you have the liberty and freedom na hindi maligaw sa unawa kahit ano pang katuruan ng pinapakinggan mo. Outrightly, madali mo nang ma-identify kung yan ay false teaching. Alright? Ako isa lang po eh. When somebody is holding a Bible at nagpakilalang siya ay sugo ng Diyos, ang number one na tanong, bakit nalaman mong sugo ka ng Diyos? Sabi niya, tinawag ako ng Diyos, alright? O kung ang question ko, kung tinawag ka ng Diyos, ano yung narinig mong sinabi ng Diyos sa iyo? Yan po yan eh. Alright? May sagot po yan sa Biblia. Pag hindi tama ang sagot nung nagpapanggap na sugo o lingkod ng Diyos, ay sinungaling po yon. At sigurado mali ang kanyang ituturo. Number one po yan. Kaya, ang isang mananampalataya po, dapat maalam siya o bihasa siya mismo sa laman ng Biblia. Hindi ko sinasabing perfect ang alam niya. What I am saying is, dapat ang mananampalataya, familiar ka sa Bible mismo. Alright? Yung Bible, alam mo dapat buksan at dapat binabasa mo at inaaral mo yan. And let the Holy Spirit po guide you and teach you whatever things that you need. As time passes by, habang binabasa mo yan. Remember po palagi, ang Diyos po nangungusap ayon sa nakasulat sa Biblia. Diyan ka kinakausap ng Diyos. And you can only say na ikaw ay merong strong and active relationship with God kung patuloy na nakaka-receive ka ng revelation. When you say revelation, hindi po yung napanaginip. Yung revelation po ayon sa nakasulat sa aklat, kasi hindi ka lalabas dyan. Kaya si Pablo po, sa kanyang katuruan na binanggit po sa unang Korinto 15 mula verse 1 to 4, sa kanyang pagbibigay ng definition at description kung ano nga yung gospel, ay kanyang sinabi po, palagi nakalagay, according to the scriptures. According to the scriptures. Huwag tayong papayag na merong katuruan na ibibigay sa atin na hindi nakaayon sa talata ng Biblia. Kasi po,
The only way to learn and the only way po na matiyak natin na yan nga ikatotohanan ay kung nakasulat sa aklat ng Diyos. Yan po yan. Kasi, pag ating nakita kung anong pinagbabatay yung aklat, anong chapter, anong verse ang mapapakita sa sinasabing katuruan, pwede po nating balik-balik aralin. At pwede nating makita kung tama o wasto yung unawa na ibinibigay nung nagtuturo. That's the way it is. Kaya, sa mananampalataya, huwag nyo isasandig po yung pananampalataya sa leader. Yung mga leader po, guide lang yan. Yung mga leader na sinasabi po, sila lamang po ay guide. Nag-i-encourage lang for us to go deeper at ma-establish po yung ating unawa at dahil po doon ang tunay na sandigan po ng sinasabing relationship sa Panginoon. Kaya nga po, ang ating studies about the gospel of Christ, and this is a series of study, yung ating last discussion po, pinakita ko sa inyo unang-una, yung salita pong sin, S-I-N sa Bible. Kamukha po ng ating pinakita last time, yung kakulangan po ng maraming nagtuturo, kakulangan ng maraming relihiyon. Pag nabasa po yung sin, pag binanggit yung kasalanan, 90 or 99% almost, pag nabasa at narinig yung sin, isa lang ang alam nila, yung kasalanan na ginagawa ng tao. Right. Ang problema po doon mga friends, yun ang nakita kong ugat ng kakulangan ng unawa ng maraming tao tungkol po doon sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Sa mga ang unawa po sa kasalanan ay yung ginagawa lang ng tao, karamihan po dyan ay nakasandig yung kanilang kaligtasan sa gawa. Kasi nga, ang thinking nila, ang kaligtasan ay pagsisisi at paghinto or pagbabawas man lang ng kasalanan. Yan po ang thinking ng maraming religious people. But then again, kaya po, hindi tiyak na marami yung kaligtasan eh. Yung iba, sasabihin, ligtas siya ngayon, pero bukas hindi niya na alam, kasi ngayon nagsisisi sa kasalanan, nangako sa hindi niya nang gagawin, pero bukas, alam naman niya, na may gagawin pa siya, kaya sabi niya, hindi niya tiyak. Yun po ang problema. Yung iba naman, nagiging self-righteous naman, na dahil nga napunta sa relihiyon, nagbago yung buhay, nabawasan yung sinasabing kasalanan pag-inom, kasalanan paninigarilyo, kasalanan pagsusugal. Dahil hindi niya ginagawa, hinahatulan niya ng iba. Yan. Yan po yung nangyayari. Ngunit, pag naunawa po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa sin na singular, hindi na po yun ang kanyang magiging pag-iisip. Makikita niya, hindi na nakasandig sa ang kaligtasan sa ginagawa at hindi ginagawang kasalanan. Number 1. Number 2, yung sinasabing mas mabuting tao siya kaysa sa iba, hindi niya iisipin yan. Hindi na. Number 3, makatitiyak na siya sa kanyang kaligtasan ngayon. Bakit ba? Pinakita ko last time. Kung babasahin niyo po yung Romans 8:3, kung may Bible kayo, isulat niyo sa Romans 8:3. Sa Romans 8:3 po, maliwanag na ipinahayag dyan na yung kautusan at yung laman hindi po magkakasundo talaga. In a way, ang sabi sa Romans 8:3, basahin natin ang sabi po dyan, I hope kung may Bible po kayo, sundan nyo para mas maaralin nyo po, kayo mismo makita nyo yung aking tinutukoy na nakasulat sa Biblia na I hope nabasa nyo na yan. Ang sabi po ng 8:3 ng Roma 8, sa Tagalog po, sapagat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Yan po, maliwanag na mismo yung sinabi ni Apostol Pablo na yung kautusan ng Diyos at yung ating katawan, itong laman po na ito, hindi po siya nagkakasundo. Mahina nga daw po yung kautusan doon sapagkat hindi tatanggapin po ng laman yung kautusan ng Diyos. Patuloy itong lalabagin at lalabagin at lalabagin. Kaya po yung nag-uutos na sumunod sa kautusan ng Diyos upang maligtas, yun po yung malaking pagkakamali
at nagiging malaking pandaraya po sa marami sapagkat walang sino mang tao na kamukha natin na mabubuhay na hindi gumagawa o hindi lalabag sa utos ng Diyos. At alam ng Diyos yon. Kaya anong ginawa niya? Tuloy natin. Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Yon. Dahil nga, alam ng Diyos, ito po yung maganda sa Diyos na kilala natin, ang Diyos ng Biblia. Alam po niya yung ating kalagayan. Alam niya kung paano tayo nilalang at ano ating kahinaan. Ang tao po, alipin po talaga ng kasalanan. Pinanganak ka ng ganyan. Alright? Wala kang magagawa dyan. At alam ng Diyos yan. Ngayon, dahil nga sa isip ng tao, nailagay po yung isip ng kautusan ng Diyos at lahat ng tao meron po niyan, yan po yung tinatawag na conscience. Yung knowledge of good and evil. Sa ating pag-aaral po, babalikan natin yan. Sapagat yan po yung makikita nating nangyari kay Eva at Adan sa pagkain ng sinasabing prutas ng halaman. Ang tinukoy po doon ay yung knowledge of good and evil, which is the conscience. Yun po yan. Lahat ng tao meron yan. Kaya, anong nangyayari? Sa isipan ng tao, patuloy niyang nilalabag po yung utos ng Diyos. Kasi yung laman po natin, talagang nilalabag yan. So, ang ginawa ng Diyos, para sa ating kapakanan at pag-ibig ng Diyos sa atin, anong ginawa? Isinugo niya yung ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, yung sakripisyo po sa krus ng Kalbaryo, alay po ng Diyos mismo yon para sa ating mga tao. Binigyan tayo ng pagkakataon na makatanggap ng buhay na walang hanggan, matanggap ang buong kapatawaran, at mabuhay ng matiwasay, at mabuhay ng may katiyakan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Pansinin niyo ang sabi ng 8:3. Anong sinugo niya? Yung sariling anak na ating Panginoon Jesucristo, nag-anyo sa nag-anyong lamang salarin. Sa English po, sabi doon, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, ang sabi niya. Sinful flesh. Ibig sabihin po, dinescribe po, nandun po yung adjective, yung sinful po adjective, yung flesh po yung noun. Kanyang dinescribe yung flesh, na ang flesh po ng tao ay sinful. Ibig sabihin, makasalanan. Alright, bakit makasalanan? Yun pong katawan ng tao, sabi niya. At yun po ay isang description sa pagkakatawan tao ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi po sa sinful, ang nakalagay po, likeness. Yan. Sapagat yung Kristo pong dumating sa lupa, wala pong bahid kasalanan yun. Yung kanyang pagkasilang sa laman, magkakaiba po yun sa pagsilang natin. Kasi tayo po, nang tayo na buong tao, nagsama po yung dalawang makasalanan, yung tatay at nanay natin. Nabuo tayo. Pero yung Panginoon Jesucristo, iba po. Yung po yung tinatag na miraculous birth. Yung virgin birth. Yung pagkasilang po niya ay ayon po sa Espiritu ng Diyos upang nang sa ganon, yung kanyang laman na tinanggap ay walang bahid pagkakasala. Kaya po, ang pagkabanggit po sa Romans 8:3 ay anyo o likeness of sinful flesh because it was a representation of the sinful flesh ng lahat ng taong pinanganak galing kay Adan sa laman. So, yun po ay representation ng tao, yung pangalawang Adan. Ano nangyari? Sabi sa 8:3, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Yan po tayo mga kaibigan. Ano sinabi? And for sin. Yon. Kaya po siya, nagkatawang tao. Sa anyo na makasalanang laman ay para dun sa kasalanan. Again, yung sin po dyan, hindi po yan verb. Yan po ay kalagayan o nature. Alright. Kasi nga po, kaya tanawin yung flesh natin sinful kasi naroroon yung sin. Alright. Kaya mo sabi, anong ginawa? Ano nangyari sa pagkasugo sa ating Panginoon Jesucristo? Ang sabi sa susunod na phrase po, condemned sin in the flesh. Alright. Yung sumunod na sentence. So, sabi doon,
condemn. Pag sinabing condemn po, sa Tagalog, hinatulan. In other words, judge past tense. Anong sabi? Condemned sin in the flesh. Hinatulan na yung kasalanan saan? Pansinin niyo po palagi, yung mga preposition, mahalaga po yan. Kaya nga po yung grammar, dapat makita yung grammar po, yung rule of grammar, mahalaga po na maunawa natin yung part of the sentence, yung noun, yung verb, yung adjective, yung adverb, preposition. And in this case, ang sabi po nung last sentence, paragraph po kasi yan, condemned, past tense. Kailan kinondemned? Kailan hinatulan yung alin? Sin. Anong sin? In the flesh. Kaya po singular yan eh. Ang hinatulan po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, isang kasalanan lang. Ayon po sa talata ng Biblia. Singular sin. Pero, yan pong singular sin na yan, yan po yung ugat at pinagmumula ng sins. Yun naman pong sins, yung verb. Yun na po yun. Yun na po yung ginagawa na makasalanan nung singular sin na nasa ating laman. So, ibig sabihin, yung sin narito sa ating laman. At yan po ay taglay ng lahat ng tao na nasa katawang lupa. Yan po. Kaya, sinasabi ko kanina, pag naunawa mo yung singular sin as a noun, makikita mo, yan po ay hinatulan na, tapos na yung paghatol dyan. Kaya nga po hindi maunawa na marami yung ating sinasabi palagi na ang kahatulan sa kasalanan tapos na nung 30 AD sa cross. Yan po yan. Kaya nga ang relihiyon hindi maunawa kasi ang isip nila yung ginagawa ng tao, yung sins na tinutukoy yung gawa ng tao, yung pagiging adulterer, pagiging magnanakaw, pagiging mapagkalunya, kung ano-ano pa po. Sapagkat ang sumasandig po ang maraming relihiyon o teacher sa nakikita nila. Instead sa sinasabi po ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, babasahin natin uli sa Roma 8:3, yung kahatulan po tapos na nung 30 AD. Kaya nga past tense eh. Condemned. In other English word, judge, past tense. Ano hinatulan? Sin in the flesh. Kailan naganap? Nung ibinigay ng Diyos yung ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo noong 30 AD. Tapos na po yung kahatulan niya. Ayon sa Biblia. Anong kaakibat na talata po yan para maging matibay po yung ating nakikitang katuruan ng Biblia? Ito po, sa Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 po, sa verse 26 na niya. Dito po sa Hebrews 9:26, basahin po natin na maigi ito. At makikita nyo, tapos na talagang hatol ng Diyos doon sa singular sin. Ano sabi ng 26? For then must he often have suffered since the foundation of the world, referring to the Lord Jesus Christ. But now, once in the end of the world, eto na naman po yung talata na yan, no? Yun pong mga salitang now, yan po ay time statement. Right? Time expression ng panahon ng now. Pag sinabing now, ano sa Tagalog? Ngayon. Pero tandaan nyo, kailan ngayon? Ngayon now natin o now nung sumulat? Yan po yan. Ngayon ba nung sumulat o ngayon sa ating panahon? Tandaan natin, ang Hebrew po was written between 50 to 60 AD. Alright? So, ibig sabihin, between 50 to 60 AD, ay nandoon na sila sa end of the world. Ibang topic po yan. Kaya lang, pinopoint out natin. Anong sabi sa panahon na yon? Ano yung naganap po sa panahon na isinusulat yung Hebrews 9:26? Sabi doon, but now once in the end of the world hath He appeared. Dumating po, nagpakita yung ating Panginoon. For what purpose? Sabi po doon, to put away sin. Yan po, singular, oh.
To put away sin by the sacrifice of Himself. O, maliwanag yon. Yung time period of time ay yung panahon po na ipinako yung Panginoon Kristo, kaya makita mo sa sinabing by the sacrifice of Himself. Nung sinakripisyo yung Panginoon, the perfect and ultimate sacrifice na naganap po sa cross of Calvary, ano ang purpose? Ang sabi niya, primarily is to what? To put away sin, singular. To put away sin by the sacrifice of Himself. Paano niyang ginawa yon? Nabasa natin sa Romans 8:3, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin ang sabi. Dahil sa kasalanan, hinatulan na. Yung sin in the flesh. Ay kaliwanag po nun mga kaibigan at kapatid. Past tense na yon. Na ang kahatulan do sa sin na nasa flesh ay naganap doon sa Calvary noong 30 AD at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin po doon, yung ipinako sa krus, yung pinatay sa krus, at yung inilibing po sa panahon na yon ay walang iba kundi yung pong sinful flesh. Hinatulan po yung sin, yung kasalanan doon sa 30 AD at yung po ay tapos na. Alright. Therefore, sa pagkulang po ng unawa na yan, dahil nga hindi naunawaan, ang nangyayari, patuloy pa rin ang kaisipan ng marami patungkol sa mga kasalanan. Kasi nga po, ang kanila lang unawa ay yung nakikitang ginagawa ng tao. Hindi naunawa na siya mismo ay siya mismo'y kasalanan sa kanyang katawang lupa. Ngunit, ang mabuting balita, hinatulan na ng Diyos yung singular sin doon sa cross of Calvary noong 30 AD. Kaya sa tingin po ng Diyos, yung ating katawang lupa, nakalibing na yan. Alright, ngayon, so yan po yung sin. Ang sin po, singular sin sa Bible, ay yung ating katawan. Associated po yung sin sa flesh. Kaya nga po may Kristong ipinako sa krus. Yan po yan. Pangalawa, ano naman yung sins? Yan. Yung sins po, ito naman yung verb. Ito po yung ginagawa nung sin singular. Paano nangyayari? O, tinan nyo po, Roma 7. Basahin po natin ang Biblia at dito natin maunawa mismo po yung sinasabi ng Diyos. Yung katuruan mismo po ng ating Panginoong Diyos ayon sa nasusunod sa Biblia. At pag ito'y ating na inaral at naunawa, ay makikilala po natin yung ating sarili. At lalo nating pasasalamatan at mamahalin yung ating Panginoon Kristo dahil sa ginawa niyang sakripisyo para sa kaligtasan na mula po sa biyaya at habag ng Diyos sa ating mga tao na hindi natin kailanman pwedeng ipagmalaki anumang gawa, anumang amount po ng works, anumang effort ang gawin natin because in the first place, we are sinful flesh. Yan po yan. Anong sabi ng Romans 7:8? Tingnan natin mabuti po yung nakasulat. I'm sure po sa ating, ang nakakalungkot po kasi mga friends, tumagal ka na sa iyong kinakaanibang anumang organisasyon o relihiyon. Pag hindi mo pa naunawa ang mga, ito po yung mga basic or primary things ng ayon sa turo po ng biyaya ng Diyos. Ito po yung mga pangunahing unawa. Ang problema po, ito lang po pangunahing unawa ay hindi pa rin natatanggap ng marami. What more? Di ba? Kung tumagal ka na sa iyong relihiyon, ito po let's say, 10 years, 20 years ka na sa iyong grupong kinakaaniban. Pero, hindi mo pa nabasa ang Biblia, there's something wrong, mga friends. Huwag tayong magplastikan, huwag tayong magbulahan. Pag hindi mo pa nabasa yung Biblia mo, let's say 5 or 10 years ka na sa iyong kinakaanibang reliyon, at hindi ka ini-encourage, hindi ka ginaguide para basahin ng buo ang Biblia mo, there is something wrong, mga kaibigan. Dahil
Sino mang nagsasabing mananampalataya ng Kristo, ay tiyak na tiyak ako, wala sang ibang ituturo na katotohanan tungkol sa Diyos, kundi nakasulat sa Biblia. Kung di mo nabasa yan, kung di mo inaaral, hindi mo sinasaliksik, nananatili ka na lang sa pagsimba-simba, tama na sa iyong paiyak-iyak, tama na sa iyong pakanta-kanta, pasayaw-sayaw at pakamay-kamay, paaman-amin. There's something wrong, mga friends. Hindi naman iisang Biblia. Hindi naman yung leader lang may access sa Bible. Kahit sa cellphone lang, pwede ka mag-download ng screen ng kasulatan ng Diyos. Kaya po, mga friends, huwag tayong maging kampante sa pa-attend-attend lang. No? Kailangan mong basahin po yung Biblia kasi yan po yung sulat ng Diyos. Diyan po nagmumula ang katotohanan. Huwag po kayo magalit sa akin, hindi ko po kayo iniinsulto. Pero sa totoo lang, kung hindi nyo narinig ito sa leader ninyo, matagal na kayong na-neglect. Hindi kayo binigyan po ng tamang instruction para maging matibay, maging masaya, maging maliwanag sa iyong unawa ng Diyos, maging kagamit-gamit sa Diyos kung wala kang alam sa loob ng Biblia. Hindi po tayo nagmamagaling, Yung po'y katotohanan kasi utos po ng Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon sa John 5:39, saliksikin yung kasulatan, sapagkat dun yung makikita ang buhay na walang hanggan. At yung kasulatan ang magpapatotoo, magpapakilala sa akin, ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Ang sabi pa niya, yung managmamahal sa kanyang salita, ang sabi niya. Kung sino man ang nagmamahal sa aking salita, sila yung nagmamahal sa akin. At ako at ang aking ama ay mananahan sa kanya. Sabi niya, sino? Yung managmamahal sa kanyang salita. Hindi salita ng preacher, hindi salita ng teacher, kundi yung salita na kasulat po sa aklat ng Diyos. Yung Bible, basahin po ninyo, mga friends. At din nyo makikita yung nangyayari sa maraming organization, sa maraming assemblies at maraming churches. Wala pong ganong ginagawa ang mga mananampalataya sa Biblia. Kasi karamihan ngayon nasa psychological message, nasa emotional impact ang ibinibigay sa tao. Kaya yung mga tao, ang loyalty nila nasa leader, ang loyalty nila nasa organization, ang loyalty nila nandun sa building. Kasi doon po nakatali yung kanilang emotion. Ngunit, pag ikaw ay lumalim po at naging sandigan mong aklat ng Diyos, mawawala yon. Ang loyalty mo, nasa Diyos ng Biblia. Ang loyalty mo, wala sa building. Ang loyalty mo, wala sa grupo. Ang loyalty mo, nasa Diyos sapagkat ikaw ay nataniman, ikaw ay binigyan ng katotohanan ayon sa nababasa mong kasulatan. Yun po ang nararapat at katotohanan, mga kaibigan. Kaya, nakakaawa po ang maraming tao sa relihiyon. For 10, 20, yung iba mamamatay na, hindi pa binasa yung Biblia. Sino, kanino ka tumanggap ng instruction mula sa Diyos? Wala na po yung panahon ng propeta na ang Diyos magbibigyan ng mensahe sa isip ng propeta at yun ay ipapahig sa tao. Hindi po ganun. Nung panahon po na yon, wala pang aklat na available sa mga tao. Ngayon po, nakasulat na lahat Nasa sa atin na lang po upang ating saliksikin, aralin, at tingnan kung tama yung sinasabi ng preacher, ng teacher ayon sa nasusulat. Sapagkat marami po ang hindi nakakaunawa sapagkat hindi nakakatanggap ng katotohanan. At tingnan niyo ito. Yun na lang po sinabi ko, sin. Tanungin niyo. Tanungin niyo makakaharap ninyong mga teacher. Ano yung sin sa Bible? 99% ay sasagot yung ginagawa mo. Pero ang Bible po, hindi. Maliwanag yung sinabi niya. Yung singular sin na hinatulan po noong 30 AD ay yung ating laman. Kasi yung sin ay nasa ating flesh. Yan po yan. Ngayon, ano man yung verb, yung sin singular? Ito po yan.
Ang sabi po ng Romans 7:8, ito, Romans 7:8, ayan. Ano sabi ng 7:8? Ito po. Tignan niyo yung, gusto kong tingnan niyo po yung relationship ng sin, ng law, at yung sins. Yan po yan. Sabi, but sin, sabi niya, Romans 7:8, but sin, taking occasion by the commandment, sabi niya. Yung sin singular, sabi, nakasumpong ng pagkakataon yung sin, sabi niya, taking occasion by the commandment. Anong commandment? Yung utos ng Diyos. Alright, sabi niya, wrought in me all manner of concupiscence. Yun po yung mga kasalanan. Sa Tagalog po, datapwat. Ang kasalanan, yung pong ating laman, yung ating flesh, nandun yung sin. Sabi niya, nang makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos. Yun. Pag nagsama po yung utos ng Diyos, nasan ba yung utos ng Diyos? Nasa ating isipan. Pag namulat na sa ating yung utos ng Diyos, automatic po yun, ang sabi niya, makakasumpong yun ng ano, ng lahat ng uri ng kasakiman. Lahat ng uri ng tinatawag na kasalanan, ang sabi niya. Bakit ganoon? Pag nagsama po yung utos ng Diyos at yung sino na sa ating laman, nagpuproduce po yun ng mga kasalanan. Kaya ang sabi po ni Pablo pa rin doon, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Yun po pala. For without the law, sin was dead. Yun ang sabi niya. Pag wala yung kautusan, walang buhay ang kasalanan. So, ibig sabihin, walang power yung kasalanang nakatanim sa ating laman. Kaya ang sabi ni Pablo sa pagtutuloy po sa 9, sabi niya, for I was alive without the law once. But when the commandment came, sin revived and I died. Sabi niya. Ulitin natin sa Tagalog. At nang isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Okay? Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Alright. Yung kasalanan, nasa sa kanya. Kaya sabi sa English, revive lang. Kaya lang, patay siya. Ngunit nang dumating po yung unawa ng kautusan, asan ang unawa? Nasa ating isipan. Nang nabuhay po yung unawa ng kautusan sa isipan niya, ano nangyari? Namatay siya. Anong klaseng kamatayan po? Hindi po yung physical. Kamatayan po yun na spiritual lang, ibig sabihin. Nung nagkaroon po ng malay ang tao sa utos ng Diyos, nakita niya na siya pala'y kasalanan. Anong tendency? Ang tao po lalayo sa Diyos. Sapagkat nakatanim sa isipan niya, galit ang Diyos. Diba? Natural yon. Na pag may nagawa kang kasalanan, meron kang fear, may takot ka, kaya kung maaaring magtago ka. Yun po ang ginawa ni Eva at Adan. Nung sila ay hindi pa nakamamalay ng knowledge of good and evil do sa Garden of Eden, bagamat hubad sila, wala silang iniisip na kasalanan. Kaya, bagamat hubot-hubad sila, ay hindi sila nahihiya. Kasi wala nga isip ng kasalanan. Ngunit, nang namulat ang kaisipan, nang tinanggap yung katotohanan na yung good and evil, ano nangyari? Nakita na hubad na pala sila. Kaya anong ginawa? Nagtago na sa Diyos. At gumawa ng sariling paraan para magtakip, di po ba? Ganun po yung mga bata, tayo. Nung tayo walang malay pa, di ba? Palagi kong ginagamit na illustration yung mga bata, nangyaring din sa atin yan, tatakbo ka ng tatakbo sa ulan, o kaya sa harap na maraming tao, hubot-hubad, wala ka iniisip na anumang mali siya, di ba? Pero ngayon, ba't hindi mo ginagawa yan? Sapagkat namulat sa kaisipan mo na may nagbabawal pala sa ganung uri ng kilos. So from there, maliwanag po na ang sin yung ating laman at yung kautusan ng Diyos, sila po yung perfect na partner.
Pag namulat ka sa kautusan, nabubuhay yung kasalanan sa kaisipan at namatay na po sa spiritual yan. Yan tinutukoy. Kaya po ang mga tao sinasabing patay sa Romans 5:12. Basahin natin Romans 5:12. Yun po yun, 5:12. Sabi doon, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, yan po si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagat ang lahat ay nangagkasala. Yung pong kamatayan po na hindi physical yan, kamatayan po sa kalagay spiritual. Nang pumasok ang kasalanan, nabuhay ang kasalanan kailan? Nung namulat sa kautusan. Yan. Sapagat ang kautusan po ang nagsasabi kung ano yung kasalanan. Tingnan niyo po, unang Juan 3:4. 1 John chapter 3 verse 4. Ayun po, 1 John chapter 3 verse 4. Babasahin ko po. Ang sabi ng 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, therefore, pag nasa iyong isip ang kautusan, ano nangyayari? Sa isip mo, sa unawa mo, araw-araw may ginagawa kang kasalanan. Di ba? Ganun po yun. So, sa isipan ng taong buhay sa isip ng kautusan, buhay po yung kasalanan, kaya humahatol siya ngayon. Una, hinahatulan niya yung sarili niya. Pangalawa, hinahatulan niya iba. Lahat hinahatulan niya kasi ang isip niya yung kautusan. Ganyan po yan mga kaibigan. Yan po ay tanda ng isang taong patay sa espiritual. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 15, tandaan nyo, hindi po ako nagsasalita ng ayon po sa aking unawa. Binabasa po natin ng talata. Kaya kung hindi nyo pa po narinig ito sa iba, at marahil sinasabi nyo parang hindi nyo mapaniwalaan, may problema tayo kasi binabasa po natin na aklat. Ano sabi po ng unang Korinto 15:56? Ito po yan. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Sa Tagalog, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Pansinin niyo yung tatlo. Yung death, yung sin, at saka yung law. Yun, ang ibig palang sabihin, mga kaibigan. Dahil nga yung sin ay nakatanim sa ating laman. Ngunit kung wala ang kautusan, patay yan. Bakit? Wala magsasabi kung ikaw ay may nilalabag na utos ng Diyos kasi wala kang lalabagin. Right? Ngayon, nang dumating sa isipan mo yung kautusan, ayun na. Ang sabi ng Biblia, nabuhay na yung kasalanan sa katawan mo. At dahil doon, namatay ka na ngayon sa kalagang espiritu kasi ang isip mo na ngayon ay kasalanan. So, nagbibilang ka na ngayon ng kasalanan. Nasa ng Kristo sa'yo? Wala. Kasi, hindi mo naunawa, hindi mo narinig, hindi na ituro sa iyo, hindi na ipahayag yung mabuting balita na noong 30 AD, yung kasalanan na naririyan sa iyong katawang lupa, patay na yan, dahil yan ang ipinako, yan ang pinatay, at yan ang inilibing. And at the same time, yung nagsasabi ko anong ginagawa ng kasalanang laman na yan, ay inalis na rin ng Kristo. Tinapos niya na. Good morning kay Ruth sa US. Thank you so much for watching. Di nyo nabasa yon sa Romans 10:4. Tingnan nyo. Romans chapter 10 verse 4. Ano sabi ng 4? Hey, it's 10 o'clock. Mag-extend po tayo ng 15 minutes. I hope hindi kayo mainip. 10:4. Sabi ng Biblia, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. O may katapusan. Natapos ang kautusan. So, meron pa bang kautusan? Again, babasahin natin. Tayo ba ay nasa ilalim pa ng kautusan? Roma 6:14. Anong sabi po ng 14? Tandaan nyo, hindi tayo gumagawa ng ating interpretasyon. Binabasa natin. Ang sabi ng 14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Yan po yung good news. Anong sabi niya?
sapagat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo. Bakit? Sapagat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Wala na po yung kautusan. Pareho pong tinapos ng Panginoon Kristo yung sin na nakalibing at yung law pinalis na. So, anong ibig sabihin? Meron pa ba tayong pinag-uusapang mga kasalanan ngayon? Paano magkakaroon pa ng kasalanan ngayon? Nakalibing yung sin, yung magsasabi ko yung kasalanan ay inalis na, paano pa tayo magkakaroon ng kasalanan na tinutukoy? Ito, basahin natin. Roma 5.13. Hindi po ako nagsasabi nito mga friends, binabasa natin. 5.13. Romans 5.13. Ano sabi? For until the law sin, yan na naman po yung singular sin. Kung alam natin yung singular sin, yun yung flesh. For until the law, sin was in the world. Ano ibig sabihin? Nung wala pa yung law na tinutukoy po sa law, Moses ang sabi, naroon na yung sin, which is the flesh. But sin is not imputed when there is no law. Ngunit, yung anumang ginagawa nung sin, hindi binibilang. Dahil ang sabi niya, walang kautusan. Mahirap pong paniwalaan mga kaibigan, kasi namulat po tayo sa reliyosong pag-iisip. Pero kung papaniwalaan natin ng Biblia, ay naku po, magpapalaya sa atin yan. At dahil nga ang sabi niya, kung walang kautusan, hindi ka pwede magbilang ng kasalanan. Anong epekto? Doon po tayo sa Roma 4.15. Tingnan niyo maigi po. 4.15. Anong resulta niyan? Ang sabi ng Romans 4.15, ang sabi, sapagat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Yun pala. Kaya pala, sabi doon, because the law worketh wrath. Pag ang isip mo'y nasa kautusan, automatic, ang tingin mo sa Diyos galit. Kaya maraming preaching sa mga churches, ang pinapakilalang Diyos, galit talaga sa tao. Galit sa kasalanan. Teka muna. Yung bang ginawa ng Kristo sa Roma 8.13, hindi ba yung sapat na para mawala ang galit ng Diyos? Yung po'y ultimate na sakripisyo ng bugtong anak at ang nag-alay doon ay yung Diyos mismo na sinasabing galit sa kasalanan. Tapos na po Kaya anong sabi ni Pablo sa Roma 4.15? For where no law is, there is no transgression. Sa Tagalog, kung saan walang kautusan, ay wala ring pagsalangsang. So therefore, wala nang galit ang Diyos. Hindi na galit ang Diyos dahil yung puno at ugat ng paggawa ng mga kasalanan ay nakalibing na sa tingin ng Diyos. Yung magsasabi kung ano yung kasalanan ay pinalis na ng Diyos. Kaya dito sa binasa nating talata, paano kang bibilang ng kasalanan at paano magkakaroon ng pagsalangsang sa kautusan kung wala na po yung parehong dalawa. Good morning kay Ma'am Pining Castañeda. So therefore, wala nang galit ng Diyos. Kaya ang kapahayagan ngayon, hindi na sumpa, hindi na condemnation, kundi yung pakipagkasundo. Alright? So mga friends, I will end with this kasi nag-overtime po tayo. Mahirap maunawaan ng mga rami ito, ibahagi nyo, i-share nyo po ito. Kaya nasa maraming churches ngayon, ang tingin sa Diyos, galit na Diyos pa rin, Diyos na nagpaparusa pa rin, sapagkat hindi talaga unawa yung Gospel of Christ. At sa Gospel of Christ, dapat makita mo yung Romans 8.3 na singular sin, at yun ay reference po sa ating katawang lupa, yun ang pinako, yun ang pinatay at inilibing doon sa krus ng Kalbaryo. At yung ginagawa ng sin na yan, nalabag sa kautusan, kung may kautusan, yung po'y nagpuproduce ng maraming kasalanan. Kaya kung isipan ng tao ngayon ay nando pa rin sa kasalanan, hindi niya unawa yung singular sin na ipinakot, inilibing doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin niya unawa na yung kautusan ay tinapos at lumipas na yun sa pamagitan ng Kristo. Kaya, nagbibilang pa rin ng maraming kasalanan. Hindi niya maunawa yan. And I will end with this verse. Ano sabi ng 2 Corinthians 5.19? Tignan niyo po. 2 Corinthians 5.19. Ano sabi niya sa 19? To wit, isusulat po nyo,
Bahagi nyo sa iba yan, ipakita nyo sa iba yung mga talata na yan. To wit, that God was in Christ. Anong ginagawa? Reconciling the world unto Himself. Look at this. Not imputing their trespasses unto them, ang sabi doon. Hindi na nagbibilang ang Diyos ng kasalanan, ang sabi niya sa Tagalog. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Sino bang nagbibilang ng kasalanan? Di yung mga tagapagturo ng isipan ay nandun pa rin sa kautusan. Kaya ang nakikita, lahat kasalanan, ang nakikita ay Diyos na galit, na nagpaparusa. Tapos na po yun, mga kaibigan. Yun ay kaisipan po bago dumating ang Kristo. Dumating na po yung Kristo Hinatulan na po yung sin. Pinalis na po yung kautusan at hindi na nagbibilang ng kasalanan sapagkat ang lahat ng kasalanan ay pinatawad na kay Kristo. Tingnan niyo po ang Bible, maliwanag po doon sa Colossus 2:13. Basahin natin. Colossus 2:13. Ang sabi ng 13, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Sa Tagalog, na ipinatawad sa atin ng ating lahat ng mga kasalanan. Maliwanag po, mga kaibigan, yan. Kaya, kung patuloy niyong paniniwalaan ang nakasulat sa Biblia, talagang lalabas po kayo sa relihiyon. Kasi sa relihiyon, palagi isinesex yung Diyos na galit, yung Diyos na magpagparusa, yung Diyos na sumusumpa, at puno palagi ng kasalanan ng tao upang ikaw ay matakot, upang ikaw ay hindi matahimik. Yan po yung bunga ng relihiyon. Pero pag pinili mo yung nakasulat sa Biblia, makakalaya ka po doon. Ay nako, ang sarap po mabuhay na may kapayapaan at katiyakan ng isipan mo ay yung mga salita ng Diyos. So again, thank you so much po sa lahat ng kasama natin nag-aaral. Ibahagi niyo po ito. Sa iba po, lalo na sa mga religious people po, negative ito. Pero yung nababasa po natin, maliwanag Nakasulat po yung ating pinapaniwalaan. So maraming salamat. Medyo maingay na po sa paligid ko. At ako po'y nagpapaalam sa inyo. Bukas po Sunday, nandun tayo sa ating mga pinupuntahan ko mga assembly. Naway maging blessing po tayo lahat. Let's pray po, Ama. Maraming salamat sa biyaya ng buhay. Ikaw po ang manguna at magpala sa amin sa lahat ng bagay na antas ng aming buhay, Panginoon. Sa kapayapaan, pag-ibig po at biyaya kami nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pangalangin. Amen. Thank you po. Thank you so much for watching.